Magandang araw, ito po si Victor. Narito tayo for verse for today. Ang ating verse ay makikita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 2. Hanggang extended depende sa Diyos kasi kailangan natin iklian mga kapatid. Babasahin ko po yung updated Tagalog version ng Biblia. Kasi ito yung magandang Tagalog na malapit sa King James. Pakinggan po ninyo. Ngayon, tungkol sa mga oras at panahon, mga kapatid, hindi kailangan maisulat pa sa inyo ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ng lubusan na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nilang kapayapaan at kaligtasan at biglang darating sa kanila ang pagwawasak, ito ay magiging katulad ng sakit sa panganganak ng isang babaeng buntis. Hindi sila makakatakas dito sa anumang paraan. Ngunit kayo mga kapatid, wala na kayo sa kadiliman, kaya aabutan kayo ng araw na iyon gaya ng isang magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag at mga anak ng umaga, hindi tayo mga anak ng gabi o ng kadiliman. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng ginagawa ng karamihan. Sa halip magbantay tayo at maging malinaw ang ating pag-iisip. Sapagkat ang mga natutulog sa gabi, natutulog, at ang mga naglalasing sa gabi, naglalasing. Ngunit dahil tayo ay mga anak sa umaga, manatili tayong malinaw ang pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at ang helmet na siyang katiyakan sa hinaharap na kaligtasan. Purihin ng Diyos, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ngayon, babasahin ko po yung Ingles. Yung English. Okay, i-click natin ang English. I'm using the King James Bible. Verse 1. But of the times and seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they shall say, peace, safety, then sudden destruction comes upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Verse 7, for they shall sleep in the night, that they that be drunken are drunken in the night. Let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and an helmet, the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation of our Lord Jesus Christ, who died for us, whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together, edify one another,
even as also ye do. Mga kapatid, itong verse 1 to 11 is very encouraging, but it's also a warning. Alam nyo, isa sa natutunan ko sa Biblia, ang warning sa tao, laging warning para hulihin ka. Ganun na ngayon eh. Hindi katulad ng mga panahon talaga ng tamang pag-iisip. Hindi kayo warning na pipilitin ka para hulihin ka. Normally, ang warning para hindi ka magkasala. Kaso nangyayari ngayon, sa sitwasyon ngayon, maraming magtataksilan, maraming mga balimbing, maraming magsasalita pero hindi consistent. Yan ang problema ng mga tao. Sa pananalita kasi, nandyan ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Kung naalala nyo sa nakaraan nating devotion. Mga kapatid, pansinin natin yung sinabi ni Pablo. No, kulang ko ng tissue. Kasi nga. But for the times and seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Kaya hindi siya susulat dahil alam na ng mga alagad ni Pablo, na alagad din ni Kristo, na yung mangyayari na darating si Kristo by surprise. May signs, pwede kang makarinig na dadating si Jesus, nakalatag, may mga estimate year pa, pero walang makakaalam. Pero alam natin, sa malinaw na isip, tiyak dadating ulit si Jesus Christ katulad ng magnanakaw. Ito ang ating key verse, verse 2. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Tagalog. Sabi niya, sa verse 2 ng 1 Thessalonians chapter 5, sapagkat alam na ninyo ng lubusan na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Meron ngang 4 na reference dito na mismo si Jesus Christ, no, ay nagsabi. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 43, ngunit alam ninyo ito, kung alam lang sana ng amo ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, nagbantay sana siya at hindi siya hinayaang mapasukan ng kanyang bahay. Hinalintulad ni Jesus Christ na kung gising daw yung may-ari, hindi sana napasukan ang bahay ng magnanakaw. Kaya kadalasan, pag masyadong mahimbing ang tulog, doon pumapasok ang magnanakaw. Katulad sa pananampalataya. Maraming Christians ngayon, masyadong abala sa alalahanin. Walang masama ron. Katulad ng hanap buhay, walang masama ron. Kaya lang over na, hindi na tumitingin sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Di ba sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Sabi rin niya sa 2 Peter 3:10, gayunpaman ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. Ang mga langit ay mawawala kasabay ng malakas na ingay. Ang bagay ay masusunog sa apoy at ang lupa at ang mga gawa nito ay maihahayag. Anong maihahayag? Maihahayag ng useless. Tapos sabi sa Revelations chapter 3 verse 3, kaya tandaan kung ano ang inyong tinanggap at narinig, sundin ito at magsisi. Ako
na parang isang magnanakaw, ay hindi ninyo malalaman kung anong oras ako darating laban sa inyo. Ang hamon sa atin, hi mami, it is true early, kaya yung misis ko ay natutulog pa nung nirecord to ng live. Kaya mga kapatid, hamon sa atin to. Sabi nga ni Jesus, si Jesus pa rin ang nagsasalita dito sa Revelation 3:3. Sa Revelation 6:15, bantayan mo, darating ako parang isang magnanakaw. Pinagpala ang siyang nananatiling nagmamatyag, pinapanatiling suot ang kanyang mga damit para hindi sila lumabas ng hubad at makita nila ang kanyang nakakahiyang kalagayan. Mga kapatid, alam ng Diyos na mayroon tayong mga kasalanan. Alam ng Diyos na tayo ay, ang tawag doon, wala tayong gaanong alam. Alam ng Diyos yan. Pero alam din ng Diyos kung may alam tayo. Napaka-importante ng sinabi niya dito sa Revelations chapter 16 verse 15. Bantayan mo, darating ako na parang isang magnanakaw. Pinagpala ang siyang nananatiling nagmamatyag, pinapanatiling suot ang kanyang mga damit para hindi sila lumabas ng hubad at makita nila ang kanyang nakakahiyang kalagayan. Aminin ko sa inyo, nakakahiya talaga ang buhay ng tao. In general, we are really sinners at all. But it is not an excuse for us not to watch our clothes of righteousness. It talks about the spiritual value of a Christian, that he should have the cloth of righteousness of God. Hindi dito pinag-uusapan yung katuwiran o kabanalan ng tao sa sarili niya. Magyayabang tayo pag ganun eh. Pero yung kabanalan, yung katuwiran ng Diyos ay nasa puso ng tao. Kaya nga sabi niya, manamit. Ano ba tinatakpan ng damit? Buong katawan, buong pagkatao. Kasi God is a holy God. Ano ang natutunan natin? Sige, mami. Ano ang natutunan natin, mga kapatid? Warning. Hindi para takutin tayo. Warning, hindi para hulihin tayo. In Tagalog, babala. Pag may babala, ibig sabihin, para sinasabihan ka, para hindi ka magkamali. Hindi para hulihin. Ang tao, iba eh, magbibigay ng babala for selfish motives. Pero si Pablo, gayahin natin, babala na hindi tayo mga anak ng kadiliman. Tayo ay mga anak ng liwanag kung tinanggap nyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga yung English version no key verse natin sa verse 2, dahil dadating daw si Jesus Christ parang isang magnanakaw. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. You have to prepare, mga kapatid. Ito in-explain ko na kanina, Matthew 24 verse 43, with the same order. But know this, that if the good man of the house had known in the watch the thief would come, he would have watched, and he would not have suffered the house, who have not suffered his house to be broken up. Kung ang iyong bahay, yung sarili mo, yung katawan mo mismo, ay templo ng Holy Spirit, bakit ka matatakot? Prepared ka tanggapin si Jesus. As is. No buts, no if. Let us be prepared. Oo, nandun na ako, lahat tayo makasalanan. Pero hindi tayo lahat righteous para magmalaki ng good works. Yung good works natin, sa tulong ng Diyos yan. Kasi ang problema sa mga reliyon ngayon, ang tinuturo,
yung na-accomplish mo para ikaw ay maligtas sa langit. Tapos magugulat ka, pinagpe-pray yung patay. Alam niyo ba, ang patay nagpe-pray din para sa inyo. Ilang beses ko na tinuro yan sa Biblia, sa ating mga devotion. Sabi rin dito sa 2 Peter chapter 3 verse 10, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein shall be burned up." Wala pang prophecy sa Biblia o propesya na hindi nangyari. Prophecies in the Bible is 100% accurate. There is no statement in the Bible that there is a mistake. And some people say that your Bible is not the Word of God. This is the Word of God. That is why it's 100% sure. It says in Revelation chapter 3 verse 3, "Remember therefore how thou hast received and heard. Hold fast and repent." So we have to repent. We have to hold to the sound teachings of the Bible. One evidence, you listen to God's servant. I am one of God's servant. I do not teach something that is not in the Bible. Therefore, because not everyone is gifted, not talented, but gifted, or not all are anointed by God to preach, to claim that he is a preacher. One evidence, if I am a good preacher, or not good in the sense of my way, but in the sense basing it on the Word of God, you will know if I am a real preacher. The Bible says in Revelation chapter 16, verse 15, "Behold, I come as a thief. Blessed is he that watch and keep his garments, lest he walk naked, and they see his shame." What is the warning of God? Let us be ashamed of our wrongdoing. Let us repent. If possible, every minute, every second of the day, every day, we should repent. It is better to repent than to despise the holiness of God. Do not justify yourself. We should not justify ourselves. Only God can justify us. That is why in 2 Peter 3:10, "The day of the Lord will come as a thief in the night," as the Apostle Peter testified. The same way in John 3:3, as written by John the Divine, the Beloved, the Apostle John, he writes the statement of Jesus Christ, "Remember therefore how thou hast received and heard. Hold fast." It means be secure, be sure, and repent. You see? "If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee." It is very important, mga kapatid, magsisi tayo. Hanggang dito na ang ating lesson, verse for today. What's our conclusion? Number 1, we have to pray at all times. Importante yan. Number 2, surely Christ Jesus, the Lord and Savior, will come like a thief in the night. Di nyo ba napapansin palala ng palala kahit magaling yung papalit na leader, kung talaga iboboto natin, pinag-pray natin, umupo siya. Pero, huwag tayo mag-rely. Ilang partido na ng dilawan. Partido ni Marcos, hindi perfect.
Ngayon, partido ng mga Duterte, hindi rin perfect. Partido ng mga so-called makabayang black, wala naman Diyos na kinatatakutan. Hindi rin lalo perfect. Pinklawan, wag yan. Anting na natin ang maka-Jesus Christ. Hindi religion, hindi sekta. Yung katuruan sa Biblia ang dapat natin pakinggan. Kaya mga kapatid, ako nagtsatsaga mag-video ng ganito. Hindi para sumikat, para kung ano ang sinabi ni Lord. Pag sinabi ni Jesus Christ, ng Holy Spirit, mag-post ka. Lord, bine-bless ko lahat na nakakonect sa akin sa aral ng salita ng Diyos. Hindi ko aral to, sa aral mo to, Lord Jesus. Sumusunod lang ako. This is a warning not to put fear in your hearts, but to prepare our hearts every day, because Jesus Christ might come like a thief in the night. Meron bang thief in the night na nagsabing, oy, scheduled ko pupunta ako sa inyo, Bika? Hindi naman ganun, di ba? Pero sa lahat ng teacher na nakita ko, Jesus Christ is the greatest teacher. Nagbibigay siya ng tip, nagbibigay siya ng hint, pero you will not be blind. Kasi, isang last quote, it is not the will of God that anyone should go to hell. However, it is man's individual decision to go to hell or to heaven. We sometimes say, I decide to go to heaven, but you do the otherwise. Gagawa ka ng isang bagay na gusto mong pumunta langit, pero ang ginagawa mo yung kabaligtaran. Isa dyan, pag nireject natin si Jesus Christ. Malinaw yan sa Matthew 24 verse 43. Sabi niya, but know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Kung tinagalog mo yan, ganito ang pagkasabi, mga kapatid. Ngunit alam ninyo, kung alam lang sana ng amo ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw. Nagbantay sana siya at hindi niya hinayang mapasukan ang kanyang bahay. Sino yung papasok dapat sa bahay mo, sa iyong puso? Sino? Si Jesus Christ. Be prepared. At least, sinunod ko ito. Kaya pala hindi ako makatulog. Sarap ang tulog ko Biglang sabi, i-preach mo yan. Ayaw ni Jesus Christ na mapunta tayo ng impyerno. Alam niyo, isang sign na pupunta tayo ng impyerno? Reject the word of God. This is the final conclusion verse. Masyado nang mahaba ang ating topic. John chapter 12, verse 48. Inuulit-ulit ko to kasi maraming tumatanggi sa ating verse for today. Verse 48 ng chapter 12 ng book of John. He that rejects me, rejects not my words, has one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Sabi ni Jesus, di ba? Ulitin natin sa verse 47. Chapter 12. If any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came to judge the world, but to save the world. Kita niyo na, hindi intention ni Jesus Christ hatulan ng daigdig.
pero gusto niya maligtas. Kaya lang, sabi niya, he that rejects me and receives not my words hath one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. God bless. Bye-bye.